Atin pong ipinagdiriwang ngayon ang dakilang kapistahan ng kabanal-banalan at kamahal-mahalang puso ni Jesus. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang liwanag at pagkipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan at hingin natin ang patawad ng Diyos upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. At buong kababaang loob po nating sabihin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng Diyos sa makapangyarihan, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa
sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang ang Jesucristo, ang kagawasasan, kasama ng Espiritu Santo, sa dakilaan ng Diyos Ama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa puso ng iyong anak na nasugatan dahil sa aming mga kasalanan, minarapat mong kami magkamit ng kayamanang walang kupas kailanman, dulot ng iyong maawaing pag-ibig na sa amin nag-uumapaw. Sa taimtim naming pagsamba sa kanyang kadakilaan, kami naway makapaghandog ng nararapat na parangal, na pagpaparangal sa pamamagitan niya. Kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Nang bata pa ang Israel, siya'y aking minahal, na parang tunay na anak, at inilabas ko siya sa Ehipto. Ako ang nagturo kay Ephraim na lumakad, kinalong ko siya, subalit hindi nila alam na ako ang nangangalaga sa kanila. Pinatnubayan ko sila ng buong pagmamalasakit at pagmamahal. Ang katulad ko'y isang nag-aalis ng busal sa kanilang bibig at yumuko ako upang sila'y mapakain. Nagtatalo ang loob ko at nananaig sa aking puso ang malasakit at awa. Hindi ko ipinadarama ang bigat ng aking puot. Hindi ko na muling sisirain ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal na nasa kalangitan ninyo, at hindi ako naparito upang magwasak. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Ang Diyos ang siyang nagliligtas sa akin. Tiwalang-tiwala ako at wala mong timang pangamba. Sapagkat ang Poon ang lahat sa akin. Siya ang aking awit, ang aking kaligtasan. May galak tayong Malugod kayong sasalok ng tubig sa batis ng kaligtasan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Magpasalamat kayo sa Poon, siya ang iyong tawagan. Ipaalam ninyo sa mga bansa ang kanyang ginawa. Ipahayag ninyo ang kadakilaan ng kanyang pangalan. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Umawit kayo ng papuri sa Poon, sapagkat kahanga-hanga ang kanyang mga ginawa. Ipahayag ninyo ito sa buong daigdig. Mga anak nasyon, umawit kayo ng buong galak, sapagkat nasa piling ninyo ang dakila, ang banal ng Israel. May galak tayong sumalok sa batis ng manunubos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, ako ang pinakahamak sa mga hinirang ng Diyos. Gayunmay,
minarapat niyang ipagkaloob sa akin ang gawaing ito. Ipahayag sa mga hentil ang mabuting balita tungkol sa masagana at di malirip na pagpapalang nagbubuhat kay Kristo at ipaliwanag sa lahat kung paano isasagawa ang lihim na panukala ng Diyos. Ito'y matagal na panahong inilihim ng Diyos na lumikha ng lahat ng bagay, upang sa pamamagitan ng simbahan ay may pakilala ngayon sa mga pinuno at mga may kapangyarihan doon sa kalangitan ang walang hanggang karunungan ng Diyos na nahahayag sa iba't ibang paraan. Alinsunod ito sa walang hanggang panukala na isinakatuparan niya kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Dahil dito, ako'y naninikluhod sa Ama na Siyang pinagtutularan ng pagkaama sa bawat sambahayan sa langit at sa lupa. Hinihiling ko, ayon sa Kanyang kayamanan at kadakilaan, na palakasin niya ang inyong buhay espiritual sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Naway manahan si Kristo sa inyong puso sa pamamagitan ng inyong pananalig sa Kanya upang sa inyong pag-uugat at pagiging matatag sa pag-ibig, maunawaan ninyo kasama ng mga hinirang kung gaano kadakila ang pag-ibig ni Kristo. At naway makilala ninyo ang di matingkalang pag-ibig na ito upang mapuspos kayo ng kapuspusan ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Inibig tayo ng Ama, isinugo ang anak niya bilang panubos sa sala. Sumainyo ang Panginoon, At sumaiyo rin. ang pagpapahayag ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nooy araw ng paghahanda at ayaw ng mga Hudyo na manatili sa krus ang mga bangkay sa araw ng pamamahinga, sapagkat dakila ang araw ng pamamahingang ito. Kaya't hiniling nila kay Pilato na ipabali nito ang mga binti ng mga ipinako sa krus at alisin doon ang mga bangkay. Naparoon nga ang mga kawal at binali ang mga binti ng dalawang ipinakong kasabay ni Jesus. Ngunit pagdating nila kay Jesus at makitang patay na siya, hindi na nila binali ang kanyang binti. Subalit inulos ng sibat ng isa sa mga kawal ang tagiliran ni Jesus at biglang dumaloy ang dugo at tubig. Ang nakakita nito ang nagpapatotoo. Tunay ang kanyang patotoo at alam niyang katotohanan ang sinabi niya upang kayo'y maniwala. Nangyari ang mga ito upang matupad ang sinabi ng kasulatan. Walang mababali, isa man sa kanyang mga buto. At sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila
ang kanilang inulos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kayo pong nandito sa ating dambana at sa mga nakasubaybay na sa Facebook page ng ating parokya na hindi makapunta dito sa ating simbahan. Ang debosyon po sa kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesus ay laganap sa buong mundo. Mayaman ito sa kasaysayan kung paano nag-umpisa. Mula pa marahil sa umpisa ng paglaganap ng turo tungkol sa pag-ibig ng Diyos nung panahon ng mga apostol. Lumago ito at lumaganap sa pagdaan ng mga taon hanggang sa ito ay tinanggap at pinagtibay ng ating simbahan, lalo tigit sa kasalukuyang panahon. At isa sa pangunahing katuturan nito ay kaugnay ng pagbabayad sa kasalanan na ginawa ng Panginoong Hesukristo nang akuin niya ang kasalanan at tubusin ang sangkatauhan. Sa ganitong diwa, mabibigyang halaga ang ginagawa nating pagsamba sa kabanal-banalang puso ng ating Panginoong Hesus. At ito po ang ating binibigyang pansin sa pagdiriwang na ito ng kapistahang ito. At kung pinakinggan po nating mabuti ang mabuting balita, kailan natin ito malimit mapakinggan. Kapag pumasok tayo dun sa tinatawag na mga mahal na araw, ito yung tagpo kung saan ipinakita ng Diyos ang kanyang sukdulang pagmamahal sa atin. Nabanggit ko na rin po ito noong parang tuwing kapistahan lagi ng kabanal-banalang puso. Kung hindi ako nagkakamali, parang ako lagi yung nagmimisa. At ito'y hindi ko nakakalimutang banggitin. Yung kakaiba. Ayan. Salamat sa ating technical committee. At ayan, nakikita sa screen yung imahen ng mahal na puso ng Panginoong Hesus. Anong yung napapansin sa kakaiba sa imahen ng kabanal-banal at kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesus? Sa lahat ng kanyang imahen na ating makikita, may kakaiba. At mamaya, siyempre, bago matapos ang misa, ay atin itong pararangal at iisensuhan. Ano yung kakaiba? Hindi niyo siguro matandaan yung ibinahagi ko nung nakaraang taon. Sa lahat po ng imahen ng Panginoong Hesus, ang kakaiba dito sa imahen ng kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesus. Sabi po kasi nung isang hindi naniniwala sa Diyos, patay ika ang inyong Diyos. Mayroon bang tao na nasa labas ang puso? Pero ito'y pagpapakita. Meron pa nga po akong imahe na nakita, bata naman, bata na yung imahe ng batang Jesus na ang kakaiba din sa kanya, hawak-hawak naman niya. Yung isang maliit na figurin, hawak-hawak naman niya yung kanyang puso at iniaalok. Ito
Ito yung larawan, ito yung larawan ng ating Diyos. Isa sa mga sinasabi, paglalarawan sa litanya, yan, sa nobinaryo para sa kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesus. Ano ang sinasabi doon na isa? Puso ni Jesus na sa iyong kasaganaan ay nakikinabang ang lahat. Puso ni Jesus na matiisin at lubhang maawain. Ito ang puso ng Diyos. Kanino tumitibok ang iyong puso? At kung ating tatanungin, kanino tumitibok ang puso ng Diyos? Para sa atin na Kanyang iniligtas, para sa ating mga tao na hangad niyang makapiling. Sa huling pangungusap po ng ating mabuting balita, at sinabi naman ng ibang bahagi ng kasulatan, pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Sabi po ni Bishop Roberto Santos sa kanyang pagninilay sa kapisang ito ng kamahal-mahalang puso ng Panginoong Hesus, Jesus on the cross manifests His unconditional fidelity to God's divine plan. The sacrificial death of Jesus on the cross reveals God's unlimited love for us. On the cross, Jesus imparts forgiveness and new life. We have obtained pardon for our sins. We have been given new life, new hope, and new beginning. These wounds show His love for us. The unlimited love of God for us. Jesus' sufferings on the cross tell His self-sacrifice to give us redemption. Pagmamasdan nila ang kanilang inulos. Looking up to Jesus on the cross, we realize how much He cares for us. Looking up on Jesus on the cross show us how much He loves, how much He wants us to be saved. His life was offered for us. Jesus opens His heart for us, beating with love and compassion for us. Jesus opens His heart for us, beating with love and compassion for us. Kaya sa panahon po na dumadaan tayo sa mga pagsubok, paghihirap sa buhay, at itong pandemyang ito na ating pinagdadaanan, huwag na huwag po tayong magdududa sa pag-ibig ng Diyos sa atin. Kailanman
ay hindi niya tayo pinababayaan. Ang kanyang puso ay patuloy na tumitibok para sa atin. At patuloy tayong makaasa sa kanyang walang hanggang awa at walang hanggang pag-ibig sa atin. Hindi patay ang ating Diyos, hindi siya Diyos sa mga patay, kundi siya ay Diyos ng mga buhay. At nawa po itong ating pagdidibusyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus ay lalo pang magpatibay ng ating pananampalataya at ng ating pag-ibig sa Diyos. Ang kanyang puso ay nagpapakita, nagpapahayag ng kanyang walang hanggang pag-ibig sa atin. At hayaan po ninyong ibahagi ko at sigurado ito'y alam na alam ng ating mga miyembro ng Apostolado ng Panalangin. At ano ito? Ang 12 pangako ng kamahal-mahalang puso ni Jesus. Una, ipagkakaloob kong lahat sa kanila ang mga biyayang kinakailangan sa kalagayan nila sa buhay. Ikalawa, paghahariin ko ang kapayapaan sa kanilang tahanan. Ikatlo, dudulutan ko sila ng aliw at pag-asa sa kanilang mga tiisin at pagsubok. Ikaapat, ako ang maasahan nilang takbuhan sa mga kagipitan, lalo na sa oras ng kamatayan. Ikalima, babasbasan ko sila at pagpapalain sa lahat ng kanilang mga gawain. Ikaanim, sa aking puso matatagpuan ng mga makasalanan ang bukal at ang di masasaid na dagat ng awa. Ikapito, ang nanlalamig sa mga kaluluwa ay magniningas sa maalab na kataimtiman. Ang maalab na mga kaluluwa ay lalong mabilis na uunlad at higit na magtatamasa ng lalong dakila at ganap na kabanalan. Ikasiyam, pagpapalain ko't babasbasan ang mga tahanan kung dooy itinatanghal at iginagalang ang aking larawan. Ikasampu, bibigyan ko ang mga pari ng kapangyarihang makapagpalubag at makapagpalambot ng sukdulang matitigas na puso. Nabanggit po sa ikasampung pangako ng debosyon sa kamalmalang puso ni Jesus ang mga pari. Araw din po ngayon ng pananalangin para sa kabanalan naming mga pari. Kaya pakisama po kami sa inyong mga dasal na kami manatiling mga instrumento ng pagpapalaganap ng pag-ibig ng awa ng Diyos. Ika-11, mauukit ng malalim ang aking puso at di na makakatkat ang mga pangalan na mga nagpapalaganap ng debusyong ito. At ika-12, udyok ng sukdulang pagkahabag ng aking puso, ipinangangako ko, magkakaloob ang aking makapangyarihang pag-ibig ng biyaya ng huling pagsisisi sa lahat ng mga makikinabang ng karapat-dapat tuwing unang Biyernes ng 9 na sunod-sunod na buwan. Hindi sila mamamatay nang wala sa aking biyaya o nang hindi tumatanggap ng mga sakramento. Magiging sandala nila ang aking puso sa huling sandali ng kanilang buhay. Sa kabila ng paglaban ni Satanas
at ng kanyang mga kampon, ako'y maghahari sa pamamagitan ng aking puso. Kabanal-banalang puso ng Panginoong Hesus, maawa ka sa amin. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, isang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lala ng Espiritu Santo, ipinanak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa naroroonan ng mga yumao, nang may ikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulan parito at hukom sa mga bubuhay at namatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng namatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Makatatawag tayo sa ating Ama ng may pagtitiwala, sapagkat binuksan niya sa atin ang kanyang puso dahil kay Kristo. Sa bawat panalangin ating sabihin, punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang simbahan, naway maging kapani-paniwalang tanda at kasangkapan ng pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga mag-anak, naway mamuhay na mayroong tunay na pagmamahalan at pagkakaunawaan. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga nahihirapan at nabibigatan sa mga pasanin sa buhay, naway makatagpo ng ginhawa sa mapagbigay na puso ng ating tagapagligtas. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga may sakit, naway makilala ang pag-ibig ni Kristo sa kanilang pakikiisa sa paghihirap ni Jesus. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ang mga yumao, naway makatagpo ng walang hanggang kagalakan sa puso ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Punuin mo kami ng iyong pag-ibig, Panginoon. Ama naming mahabagin, tanggapin mo ang mga panalangin ito na iniaalay namin kaisa ng tinusok ng sibat na puso ng iyong mahal na anak na nabubuhay at naghahari magpasawalang hanggan. Amen. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan, sa inyo pong kagandahang loob. Narito ang aming mayaalay mula sa lupa at bunga ng aming paggawa. Ang tinapay na ito para maging pagkaing nagbibigay buhay. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman. Kapuri-puri ka, Diyos, sa mang lumikha sa libutan. Sa inyo pong kagandahang loob, narito ang aming mayaalay mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa. Ang alak na ito para maging inuming nagbibigay ng iyong Espiritu. Kapuri-puri ang poong may kapal, ngayon at kailanman.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang ating paghahain at ang ating mga panalangin ay kalugdan at dinggin ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang di malirip na pag-ibig ng anak mong pinakamamahal upang sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan, ang inihahain namin ay maging kalugod-lugod na mga alay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dakilang pag-ibig niya ang nagbunsod na maghain ng sarili nang kami matubos. Kaya't itinampok siyang nakabayubay sa krus. Mula sa kanyang tagilirang sinibat, dugot tubig ay masaganang dumanak, kaya't sambayanan mo'y dito nabanaag. Ito'y ang sangkatauhang naakit sa puso ng iyong anak na sumasagip sa mga dumudulog sa batis ng kanyang pag-ibig. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, at sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin po ninyong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Kayong din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin,
hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo po namin kaming mga magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mong iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin po ninyo kami sa pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo, lahat ng mga obispo at lahat ng mga pari. Alalahanin po ninyo ang mga kapatid naming nahimlay na nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, kaya hindi ng lahat ng mga pumanaw, lalo tigit silang malalapit sa aming buhay. Kaawaan po ninyo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan po ninyo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kalinisanisang esposo at minamahal naming Pintakasi, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng galugod-lugod sa iyo, may pagdiwang po nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal po ninyo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ang lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hihiling po namin kami adiya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, karamdaman at anumang uri ng ligalig sa buhay, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo.
Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan po ninyo ang aming pananampalataya at wag po naman ang napakarami naming mga pagkakasala. Pagkalooban po ninyo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Lalo't higit, kapayapaan at pagkakaisa dito sa aming parokya at sa loob ng aming mga tahanan ayon po sa inyong banal na kalooban kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan at manghangad po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Narito si Jesus, ang Diyos ng awa at pag-ibig. Siya ang Diyos sa sumasa atin, malapit sa ating piling. Mapalad kayong manakikibahagi sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Panginoong Jesus, ako ay nananalig na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento sa altar. Iniibig kita ng higit sa lahat at minimitihi kong tanggapin ka sa paraang espiritual dahil hindi ko kayang tanggapin sa panahon ngayon ang iyong katawan at dugo sa banal na sakramento. Kahit man lang sana ay matanggap kita sa paraang espiritual sa aking puso. Niyayakap kita na para bang andito ka na talaga sa aking puso at iniaalay ko ng buong puso ang aking sarili sa iyo. Huwag mong pahintulutang mawalay ako sa iyo. Amen. Mahal na puso ni Jesus, kami ay kupit. Akitin ang puso namin ng
Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, pag-alabi nawa ng pag-ibig sa aming kalooban, sa pagsasalo, sa pagmamahal mo, sa pakikinabang, at sa aming pag-akit sa iyong anak araw-araw. Matutuhan nawa naming makilala siya sa katauhan ng aming mga kapatid sa iyong sambayanan, sa pamamagitan na rin niya, kasama ng Espiritu Santo, kayo po'y isang Diyos, magpasawalang hanggan. Amen. Jesus, kami ay kupupin. Akitin ang puso namin ng grasya mo'y tampin. O Kristo'y linggin, aming panalangin. Laging ang dilim ang puso namin. Banal na templo, tahanan, dito'y kalapitan. Aliw namin kaharmanan, ang Panginoon lang. O Kristo'y linggin, aming panalangin. Laging ang dilim ang puso namin. Ngayon po ay gagawin ang pagpapanibago ng paghahandog ng mga kasapi ng apostolado ng panalangin. O Jesus, Panginoon at manunubos naming mapagmahal, naihandog na namin ang aming sarili sa aming pakikiisa sa iyo, sa panalangin at pagpapakasakit para sa kaligtasan at kabanalan ng mga kaluluwa. Binindisyonan mo na ang aming pagsisikap at ginawa mong paraan ng iyong biyaya ang pang-araw-araw naming pag-aalay ng sarili para sa maraming kaluluwang nangangailangan. Iniaalay namin ang abang pagpupuri at pasasalamat sa iyo sa pagpayag mong bayaran ang aming sariling kasalanan at kawalan ng utang na loob sa pamamagitan ng pagtulong sa iba sa pag-aalay ng kanilang panalangin, gawain, katuwaan at hirap sa maghapon sa iyong walang hanggang Ama, na kaisa ang iyong buhay sa pamamagitan sa langit, kaisa ng iyong pag-aalay ng sarili sa banal na sakripisyo ng misa, kaisa ng puso ng kalinis-linisang Inang Maria. Tanggapin mo ang pagpapanibagong handog naming ito na inaalay namin sa pamamagitan ng aming mahal na Ina at ng maraming santong patron, lalo na ang dakilang huwarang si San Francisco Javier. Palakasin mo kami sa aming mabuting kapasiyahan at tulungan mo kami sa iyong biyaya upang maging masigasig na tagalaganap ng apostolado ng panalangin sa pag-akit ng maraming kaluluwa patungo sa iyong kamahal-mahalang puso. Amen. Bilang katuwang na pari dito sa ating parokya, tinatanggap ko kayo bilang mga nagpapanibagong handog na mga kasapi ng apostolado ng panalangin at mananatili kayong kalahok sa mga biyayang
pangkaluluwa at karapatang kaugnay ng inyong tungkulin. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpalain po kayo at ingatan, pati na inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay, ng ating makapangyarihan, mapagmahal at maawaing Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa'y naialay na, humayo kayong taglay ang pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Sambayan ang binuklod sa pag-ibig ni Kristo, magdiwang. Sambayan ang pinatawan at pinayayaan, magpuri na, di naman karapat naman, di pa rin pababayaan.